بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. So alhamdulillah, ang pagpapatuloy ng pagpapaliwanag natin ng Qawaid al-Arba'ah na inumpisahan natin kahapon, na ito ay isang maiksing risala ng Imam Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, na ang huling iniwan natin na napaksa kahapon na nabanggit ng Imam rahimahullah sa kanya aklat. Sinabi niya rito, "Paida arabta anna syirk ida qalat al-ibadata afsadaha wa ahbat al-amal wa sara sahibuhu min al-qalidina pinnar." So dito nabanggit niya rito ang kapahamakan ng syirk. At ang tinutukoy dito ng Imam ay ang Syirkul Akbar, na ang isang tao na involved o gumagawa ng Syirkul Akbar o sumasamba ng maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kapag inihalo niya sa kanyang pagsamba ang syirk, so ang tao na yan ay mawalang bisa ang lahat ng kanyang ginawang kabutihan, at ang tao na yan ay permanente sa impyernong apoy. Arabta anna ahamma ma alayka ma'rifatu dalik. At sinabi niya rito na ang isa sa pinakamahalagang dapat malaman ng isang Muslim na alamin ang syirk. Hindi lamang alam natin ang kabutihan, dapat ang isang Muslim, upang mapangalagaan niya ang kanyang sarili sa kapahamakan, dapat alam niya rin ang kabaliktaran ng kabutihan o ng tauhid. Kailangan alam niya ang nakasira nito, ano ang masama. Kung alam natin ang mabuti, kailangan alam din natin ang masama para mapangalagaan natin ang sarili natin. Kaya isa sa mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu an, sabi niya, "Yas'aluna an-nas al-khair." Na ang mga tao ay nagtatanong sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga tungkol sa kabutihan. Sabi naman niya, tungkol sa akin, sabi niya, "Yas'aluhu anisyar." Na ako ay tinatanong ko siya tungkol sa kabaliktaran ng tauhid o ng kabutihan ng syirk. So dapat ang isang Muslim, alam natin ang kabaliktaran. Huwag lamang sa kabilang side tayo. Katulad ng hindi mga Muslim, kaya sila na-involve o nahulog sa pagsamba ng maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala silang impormasyon tungkol sa syirk o sa pagtatambal o sa kabaliktaran ng kabutihan. Kaya ito lamang ang religion na alamin natin ang kabutihan, alamin din natin ang masama para mapangalagaan natin ating sarili. Huwag tayong mapunta dito, huwag tayong mapuhulog dito, huwag tayong mapahamak. At pagkatapos sinabi ng Imam rahimahullah, "La'allallaha an yukallisaka min hadhihi syabaka." Upang ikaw ay mapangalagaan o maproteksyonan o maproteksyonan ang sarili mo sa ganitong uri ng pain o patibong o bitag. Syabaka, literal, ibig sabihin ito, net, ay yung lambat. So si Shaitan, ang kanyang patibong o pain o kanyang pangdaraya sa tao, ang kanyang bitag sa tao upang tayo ay unang-unang bitag ni Shaitan sa atin ang syirk. Kaya karamihan sa mga tao dito sa dunya ngayon na nasa labas ng Islam, lahat sila involved sa syirk. Lahat sila ay sumasamba ng maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yan ang patibong o pain o bitag ni Shaitan na hindi sila nakalabas. Hindi nila iniingatan ang kanilang sarili. Sa Islam, pinagbabawalan tayo ng syirk. Kaya ang isang Muslim, kung talagang alam niya ang kanyang din, alam niya ang kabaliktaran ng tauhid, alam niya ang syirk, so hindi siya mapapahamak. Alladhi qala Allah Ta'ala fihi. At binigay niya sa atin ang dalil na sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." So ito ang dalil na bilang isang Muslim, dapat nating katakutan ang syirk, dapat nating pangalagaan ang syirk, pangalagaan natin ang sarili natin sa syirk, dahil sabi rito ng Allah, katotohanan hindi mapapatawad ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pagbibigay sa kanya ng katambal. Hindi mapapatawad, kaya ito ay nakakatakot. Ito ay delikado dahil lahat ng ibang kasalanan napapatawad maliban lamang sa syirk.
Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. At napapatawad ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ibang kasalanan maliban dito. Wa dhalika bima'rifati arba'a qawaid. Dakaraha Allah Ta'ala fi kitabi. At katulad nga dito na dapat nating alamin ang 4 na pundasyon o 4 na kawaid kung ano ang maghihiwalay sa tunay na religion at huwad na religion. Ano ang maghihiwalay sa tawhid at sa shirk. At sinabi rito ng imam na nabanggit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang kitab, sa kanyang aklat sa Quran. So itong pamaraan ng Imam Rahimahullah at ng mga ulama natin, ng mga Muslim na ito ang pinakaligtas palagi na kukunin natin ang kaalaman o ang mga katuruan sa aklat lamang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi yung sarili natin pag-iisip kung anong maisip natin o anong magustuhan natin. Ang Islam ay base sa dalil o sa burhan na magmula sa kitab ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At kung pansinin natin bakit ang pamamaraan ng pagdadawa ng Imam Rahimahullah na siya ay naging tagumpay dito sa Jaziratul Arab noong kanyang panahon. Dahil ang kanyang pamamaraan, ang kanyang pagdadawa, sinunod niya ang pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ay nag-umpisa, unang-unang inumpisahan niya na alisin ang mga tao sa kanilang mga supertisyo, sa kanilang shirk, sa kanilang supertisyo, sa kanilang bid'ah. Kaya siya ay nagtagumpay sa kanyang dawa, hindi yung kung ano lamang maisip nating pamamaraan ng dawa. Ang unang dawa na dapat gawin ng mga Muslim ay ang ipaalam sa mga tao ang tauhid at sila ay pagbawalan sa anumang uri ng shirk na makasira ng kanilang tauhid. Kaya nang isugo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Mu'adh sa Yemen, sabi niya, "Pa'awwalu ma tad'uhum ilayhi." Sabi niya, ang unang-unang dawa na dapat mo silang dawahan, sabi niya, "Syahadatu an la ilaha illallah." Tauhid. Sa ibang riwaya ay yuwahhidullah, na siguruhin nyo ang tauhid ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pagpapaliwanag sa mga tao. So ngayon, napakarami nating nagdadawa. Bakit tayo hindi nagtatagumpay? Bakit hindi tayo nagtatagumpay? Kasi hindi natin sinusunod ang pamamaraan ng mga propeta kung paano ang tamang pagdadawa. Ang imam siya ay nag-iisa lamang. At kung tingnan nyo ang kanyang kwento ng pangyayari dito sa Saudi Arabia ng kanyang panahon, ito ay katulad din ng ibang bansa na mga tao ay involved sa pagsamba sa huwad na Diyos. Sa shirk, meron ditong sihir, mga mangkukula, mga magician, at lahat ng mga superstitious, katulad ng mga omen, na mga paniniwala sa mga pamahiin, lahat ay nandito sa Saudi Arabia. Nagtataas ang mga libingan. Pumunta sila sa mga manghuhula. Nagtataas sa mga sumasampan, umiikot, nagtatapos sa mga libingan. Ang mga tao nagkakatay sa libingan, tumatawag sa mga aulia, tumatawag sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yun ang inumpisahan linisin ng imam at siya ay nagtagumpay. Kaya noong bago pa hanggang sa panahon na ito, siguro sabihin natin sa loob ng mga 50 years ago, na may mga tao na dumating dito sa Saudi Arabia, dumating ako dito, sabihin nga natin nung 90s, na nakita ako talaga dito ang Islam na talagang napakalinis. Walang pagsamba ng maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pinagbabawal ang pagtuturo ng huwad na religion dito. Pinagbabawal ang pagdadala ng mga huwad na aklat na ginagamit nila sa kanilang pangangaral ng huwad na religion. Pinagbabawal ang pagtatayo ng mga lugar na sambahan na ang pagsamba ay sa huwad na Diyos. So kaya, alhamdulillah, tagumpay ang rito noon ng imam na ngayon may mga pagbabago pero andyan pa rin tinatawag nating tauhid na hanggat nabubuhay ang mga ulama at patuloy ang mga tao ay nag-aaral ng tauhid, hindi papahintulutan Allah Subhanahu wa Ta'ala na tayo ay masakop ng hindi mga Muslim sa kanilang mga pananaw o kanilang katuruan. At pagkatapos binigay dito ng imam ang unang pundasyon. Ito na inumpisahan natin ang unang pundasyon. Sabi rito ng imam, Al-Qaidatul Ula, ang unang kaida. Kaida, ibig sabihin ng salitang kaida, literal ay pundasyon, at ang tinutukoy dito, asas, yung pinakapatungan ng lahat. Na ang tauhid o ang syahadatu an la ilaha illallah o ang iman billah, ang paniniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dito nakapatong, dito nakasalalay lahat ng ating mga ginagawang pagsamba. Ang ating sala, ang ating siyam, ang ating saka, ang ating hajj, ang ating dua, ang ating ruku, ang ating sujud, ang ating pagkakatay,
anumang uri ng pagsamba o anwa ng pagsamba na ginagawa ng isang Muslim, kailangan diyan nakapatong o diyan nakaalay. Kapag meron niyang dinaanan o merong pinuntahan ang pagsamba na yan, so yan ay nawala ng bisa at nasisira ang ating pundasyon. Kaya ang pinakamatatag na pundasyon na ang lahat ng ating pagsamba ay nakahandog lahat, nakadirect lahat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, suligtas tayo sa anumang uri ng shirk. Kaya sinabi nga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah." Lillah, sabi, ay para lamang sa Rabbil Alamin. Para lamang sa Allah. Walang itong dadaanan, wala ito na ginagawa ng iba na merong dinadaanan. So sabi dito sa unang kaida, malalaman natin ano ang pagkakaiba ng Islam sa hindi Islam. Ano ang pagkakaiba ng tauhid sa shirk? Ano ang pagkakaiba ng iman sa kufur? So sabi rito, an ta'lam annal kufar alladina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So sabi rito ng Imam rahimahullah na dapat nating malaman na ang mga kufar, na ang mga hindi mga Muslim ng panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alladina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na nung kanyang panahon na ang mga musyrikin, ang mga kafirin sa Makkah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakipagdigmaan, na ang mga tao rin ay kanyang ginera o siya ay nakipagdigma sa mga tao na yan. Ano sabi rito? Mukiruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliq wal mudabbir. O sinabi rito ng Imam rahimahullah, ano ang unang dito na ang mga tao na kung saan isinugo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah, sa kanyang lugar, sa kanyang mga kababayan, sa kanyang mga kamag-anak, sa kanyang kalahi, sa katulad niya mga Arab, sabi rito, na ang mga kupar o ang mga musyrikin na alladina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ng Propeta Muhammad, siya ay nakipagdigmaan sa kanila. Ano yun? Mukiruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliq wal mudabbir. Na ang mga musyrikin na yun na sumasamba sa huwad na Diyos, mukiruna, sila ay accepted nila, tanggap nila, agree sila bi anna Allah ta'ala huwal khaliq al mudabbir. Ito ang binigay dito ng Imam, na accepted nila, tanggap nila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, katotohanan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na siya ang khaliq wa huwa al khaliq, na siya ang creator, al mudabbir, na siya ang tagapagasiwa, tagapagkontrol ng lahat sa buong sanlibutan. So yan ang paniniwala ng mga musyrikin sa Makkah. Pero anong nangyari? Ginera pa. Wa anna dhalika lam yudkilhum fil Islam. O sabi rito ng Imam, pero kahit na yan ang kalang paniniwala, na sila ay naniniwala sa tauhid ar-rububiyyah, na kasi ang paniniwala na Allah Subhanahu wa Ta'ala ang khaliq, siya ang creator, siya ang mudabbir, siya nagbibigay ng buhay, siya nagbibigay ng kamatayan, siya nagbibigay ng lahat ng mga provision sa lahat ng kanyang mga nilikha. So ang ibig sabihin niyan, tauhid ar-rububiyyah, na ang mga taga-Makkah nung panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila ay accepted nila, tanggap nila, naniniwala sila na ang nasa taas, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya ang kanilang tagapaglikha, siya ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya ang tagapagbigay ng lahat ng kanilang kailangan, siya ang tagapagbigay ng buhay at kamatayan, siya nagmamay-ari ng lahat, ng kanilang paningin, ng kanilang pandinig, ang lahat sa buong sanlibutan. Pero sabi rito ng Imam, wa anna dalik lam yudkilhum fil Islam. Kahit na sila ay naniniwala sa tauhid ar-rububiyyah, hindi sila nakapasok sa Islam. Hindi sila consider na Muslim. Hindi sila consider na tama ang kanilang tauhid. Hindi consider na sila ay muwahhidin. Sila ay consider pa rin na Muslim dahil hindi tinanggap ang kanilang paniniwala na yan. Hindi tinanggap. So ang unang dito, makukuha nating aral, na sila ay naniniwala sa tauhid ar-rububiyyah. Pero ang paniniwala sa tauhid ar-rububiyyah ng isang tao, halimbawa Muslim, naniniwala sa tauhid ar-rububiyyah, na alam natin na Allah Subhanahu wa Ta'ala siya ang may kagagawa ng lahat ng yan. Dahil ang ibig sabihin sa tauhid ar-rububiyyah, huwal khaliq, al-malik, al-mudabbir. Yan ang pinaka-main na ng ifradullah bi af'alihi, na nag-iisa lamang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang mga gawa, na siya lamang ang lumikha ng lahat, siya nagmamay-ari ng lahat, siya ang nangangasiwa o nagpapagalaw ng lahat. Walang anumang mangyayari
sa buong kaun, sa buong sanlibutan, sa buong universe, maliban lamang ito ay kapahintulutan o kagagawan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So siya ang nag-iisa sa Rabb. Pinaniniwalaan niya ng mga musyrikin sa Makkah. Kaya lang sabi, wa anna dhalika lam yudkilhum fil Islam. At ginera pa sila ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong problema nila? Sila ay naniniwala sa rububiyya, pero sumasamba sila sa huwad na Diyos. Ito ang problema nila. May problema sila sa tauhid al-uluhiyya. Ito ang dapat nating malaman na pundasyon. Na ang tamang tauhid, kahit na ang isang Muslim, naniniwala ka na mayroong Khalik, mayroong Malik, mayroong Mudabbir, mayroong nagbibigay ng buhay at kumukuha ng buhay, pero sumasamba ka sa isang nilikha lamang, hindi ka Muslim. Hindi pasok ang isang tao sa Islam, kahit siya ay nagkiklaim na Muslim. Pero siya ay involved sa pagsamba sa mga auliya, sa propeta, sa anghel, sa jinn, naniniwala sa mangkukulam, sa manghuhula, nagtatawag sa libingan, tumatawag sa propeta. Ano mang nagkakatay sa libingan, nagkakatay sa dagat, sa ilog, sa puno, sa nuno, sa punso. Na gumagawa ka ng anumang uri ng pagsamba at ginagawa mo yung pagsamba, hinahandog mo sa isang nilikha lamang, patay man o buhay, may buhay man o wala. Ibig sabihin, hindi ka naniniwala sa tauhid al-uluhiyya. Kasi ang tauhid al-uluhiyya, ito ang dahilan kung bakit tayo nilikha. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yan ang una natin binasang aya kahapon. Nang ibig sabihin dito ng salitang illa liya'budun, ibig sabihin, illa liwahidun. Sabi nga ni Abdullah ibn Abbas radiyallahu an. Maliban lamang sa gawin nating nag-iisa ang Allah tabarak wa ta'ala sa ating ibada. Dahil dyan tayo, yan ang dahilan kung bakit tayo nilikha. So kung yan ang dahilan kung bakit tayo narito, kung yan ang pinakagaya, ang ibig sabihin nga dito ng illa, dito ng lam, dito lam. Ang lam, sabi nga ng mga ulama dyan sa liya'budun, ang ibig sabihin lam al-gaya. Ang pinaka-target o layunin o hadap ng ating pagkakalikha, liya'budun. At ang ibada na yan, dapat isa lang ang paghahandugan. Walang dadaanan. Huwag nating dudumihan ang ibada na yan. Kaya ang tinutukoy ng Quran at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakit hindi niya tinanggap ang paniniwala ng mga musyrikin sa Makkah? Dahil sila ay may problema sa tauhid al-uluhiyya. Ito ang kalang problema. At pagkatapos binigay sa atin ng imam ang aya ng Quran. Sabi rito, Kul man yarsuqukum minas sama'i wal ard. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo, o Muhammad, sabihin niyo mga Muslim sa kanila, man yarsuqukum minas sama'i wal ard. Sino ang nagbibigay sa inyo? Sino ang nagtutustos sa inyo ng inyong mga kailangan para kayo mabuhay, ng inyong mga pagkain, ng inyong ilumin? Sino ang inyong rasak? Minas sama'i wal ard, magmula sa kalangitan. Kasi ang lahat ng kalp o nilikha, ang ating provision, ang ating sustento, ang ating kabuhayan, nagmumula sa kalangitan. Halimbawa, ang tubig, ibinababa ng Allah subhanahu wa ta'ala magmula sa kalangitan. Ang para mabuhay ang mga halamanan, andyan yung nasa taas na nagbibigay ng liwanag para patayin yung mga virus. Nandyan yung araw, nandyan yung bituin, nandyan ang kalangitan. May mga bagay na hindi natin nalalaman, na hikmah ng Allah subhanahu. Bakit inilagay niya ang mga planeta na yan sa minas sama, pagkatapos wal ard, yung mga sumisibol na mga provision para sa atin. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang rasak, o ang provider, o ang sustainer, ang nagbibigay ng lahat ng sustento sa atin para tayo ay mag-survive. Para tayo magbaka dito sa dunya. Kaya lang, ang dahilan para binigay sa atin yan, para tayo magbaka, para tayo manatili dito, ano yun? Liya'budun. Liwahidun. Isa lamang ating sasambahin. Pagpapatuloy ng ayat, sabi rito, aman yamliku sam'a wal absar. Sino ba ang malik o nagmamay-ari ng inyong paningin, ng inyong pangdinig, ng inyong mismong sarili? Sino nagmamay-ari sa inyo? Sino nagdala sa inyo dito sa dunya? So yan ay patanong sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga nilikha, sa musliman at hindi mo, sino ang may-ari ng inyong pandinig, ng inyong paningin? Yan lang dalawang bagay na yan na binanggit dito sa aya. Sam'a wal absar.
as-sam'a wal absar. Isa lang alisin dyan, napakahirap na sa buhay ng tao. Kapag wala tayong pandinig, napakahirap ng ating buhay. Hindi natin ma-express ang ating sarili dahil hindi natin naintindihan ang lahat. Ganon din ang ating paningin. Kaya nga ang biyaya ang ne'ma ng basar, ng paningin ng isang tao, ng isang Muslim, kahit gugulin niya ang kanyang buhay sa pagsamba o sa pagsusujud sa Allah Tabaraka wa Ta'ala ng buong panahon, hindi niya kayang bayaran ang ne'ma ng basar. Kaya sabi rito ng Allah Subhanahu, "Aman la yamliku sam'a wal absar, wa man yukhrijul hayya minal mayyit." At kung sino ang nag-aalis ng buhay at nilalagay siya sa kamatayan. Yan ay kagagawa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siya ang Rabb, siya ang mudabbir ng lahat ng bagay na yan. Siya nagkokontrol ng lahat. Siya nangangasiwa ng lahat. Hindi yan ginagawa ng mga rebulto, ng estatwa, ng tao, ng propeta, ng aulia, ng jin, ng anghel. Walang sino mang gumagawa niyan. Wala silang kakayahan na magbigay ng buhay at kamatayan. Kaya nung si Prophet Ibrahim alayhisalam sallallahu alayhi wasallam, nung makausap niya yung hari na si Nimrod, sabi niya, Allah huwa alladhi yuhyi wa yumit. Sabi niya, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala nagbibigay ng buhay at kamatayan. Ito ang binigay niyang challenge do sa king. Kaya lang yung pilosopong king, sabi niya, ako ay nagbibigay ng buhay at kamatayan. Kaya binigyan siya uli ng panibagong challenge si Prophet Ibrahim. Sabi niya, "Pa innallaha ya'ti bisyamsi minal masriq pa'ti biha minal maghrib." Sabi niya, kung ikaw ay talaga makapangyarihan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, nagpapasikat ng araw sa silangan, pasikatin mo ang araw sa kanluran. So ang pagbibigay ng buhay at kamatayan, ito ay umur na ang alalabang ang may kakayahan. Walang sino man. Kahit na anong karunungan ang makamit ng medisina at ng teknolohiya, ng science, walang makadiscover kung paano pipigilin ang kamatayan at kung paano magdadala ng buhay dito sa dunya. Wa yukhrijul mayyit minal hayy, yung pagkabuhay na muli naman ang binanggit dito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa yawmal qiyamah. Wa man yudabbirul amr, at kung sino ang nangangasiwa, nag-uutos, nagpapagalaw ng lahat ng kanyang mga ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mudabbir. So dito nabanggit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang tauhid ar-rububiyyah. Tauhid ar-rububiyyah. Anong sagot ng mga musyrikin? Sabihin mo sa kanila. Anong sagot ng mga musyrikin sa Makkah ng panahon ng propeta? Pasayaquluna Allah. Ang kanilang sagot, ang kanilang sasabihin, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. O sabihin natin, gamitin natin ang Diyos na nasa taas. Kasi ang hindi mga Muslim, naniniwala sila talaga na may Diyos. Kaya lang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagkatapos silang umagri na mukirun, natanggap nila, accepted nila ang rububiyya, sabi rito ng Allah Subhanahu apala tattakun. Sabihin mo sa kanila, hindi ba sila natatakot? Hindi ba sila natatakot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa parusahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sila sumasamba sa huwad na Diyos. So kaya ito ang unang kaida na dapat malaman ng mga Muslim na naghihiwalay sa Islam sa mga huwad na religion. Naghihiwalay sa Islam sa shirk at para tayo ay matawag na muwahhidin. Naghihiwalay sa iman sa kufur na ang paniniwala sa tauhid ar-rububiyyah hindi sapat na tayo ay maging Muslim. Kailangan tiyakin natin, siguruhin natin ang ating pagsamba ay malinis na inahandog lamang natin sa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kaya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam talaga nakipaglaban siya. Ginera niya ang mga tao. Nag-establish talaga sila ng jihad. Hindi tinanggap ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi tinanggap ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sige, halimbawa, sabihin ng Propeta, o sige, exempted na kayo kasi naniniwala kayo sa rububiyyah. Hindi. So kaya ito ang unang kaida na itinilinaw sa atin ng Imam Rahimahullah na dapat isang Muslim intindihin natin mabuti na ang pinakamahalaga kung bakit isinugo ang mga sugo. Unang-una, bakit tayo nilikha? Bakit isinugo ang mga sugo? Bakit binigay ang lahat ng ating kahilangan? Para sa tawhid at uluhiyyah. Kaya makikita natin sa Quran, napakaraming aya. Ano sabi ng mga propeta? Lahat ng propeta, sabi nila, "Qala ya qaumi, u'budullaha ma lakum min ilahin ghayr." Di sinabi naman,
Oh my people, sabi ng mga propeta, sa aya ng Quran, napakaraming aya. Paulit-ulit yung aya na yan. Oh my people, o mga tao, sabi ng mga propeta. Budullah, worship Allah. Ibig sabihin, sambahin nyo lamang Allah ng buong kalinisan. Pagsamba. Malakum inilahin kayo. Wala kayong ibang Diyos maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi sinabi doon, kala ya qaumi, ifradullahu birububiyah. Hindi sinabing ganun. Hindi sinabi ng mga propeta na gawin yung isa ang Allah subhanahu sa rububiyah. Kaya ang meaning ng ating syahada, hindi sinabi doon sa syahada natin, la khaliq illallah, o la mudabbir illallah, la malik illallah. Ang ating syahada para tayo makapasok sa Islam, la ilaha illallah. Ito. Ashhadu an la ilaha illallah. Ito ang ating syahada. Nang ibig sabihin, la ma'budu bihaq illallah. Na walang tunay na may karapatan ng pagsamba maliban lamang sa Allah tabaraka wa ta'ala. So kaya ito ay isang risala ng Imam rahimahullah na napakahalaga sa mga Muslim na maunawaan nating mabuti ang tauhid at ang tinutukoy nating tauhid na dumating ang lahat ng mga sugo, nilikha ang lahat ng kalk, ang jin at saka insan dahil sa tauhid al-uluhiyah. Dahil ito ang problema ng lahat ng mga propeta. Si Prophet Nuh alayhis salam, si Prophet Ibrahim alayhis salam, Prophet Musa alayhis salam, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Prophet Isa ibn Maryam alayhis salam. Lahat ng mga propeta, yan ang kusuma, yan ang kalang argument sa mga tao na kung saan sila pinadala. Tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah. So inshallah hanggang dito na lamang. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.